Good day guys, for today's video, Yamaha Miya 125, bibigyan ko yung idea o tip sa nakaplanong mag-DIY kung paano magkabit ng piston ring sa ating piston. So ito nakataon guys, meron tayong tinap overhaul. Kapag nakita kayo ng dot sa ating piston, o yan guys, ibig sabihin nasa ilalim o exhaust nakaposisyon ang ating piston. Kung wala namang dot, arrow nasa ibabaw na bahagi naman nakaposisyon ang ating piston. So dapat guys, hindi yan makabaliktad para maganda ang performance at hindi tayo magkaroon ng problema sa pag-assemble ng ating piston sa ating cylinder block. Kapag genuine ang ating binili na pisa guys, kadalasan individual po ang pricing niyan. Hindi po siya set. Kung set, yun po ay mga replacement. Kapag original, bawat pisa is merong presyo. Pero kapag pinagsabay mo binili ang piston rings, piston, valve seal, dalawang gasket, top, at saka base, at saka cylinder block, nasa mga 2.8 yan guys is RP. Depende po sa mga shop na pagbibilhan nyo o sa Yamaha center na pagbibilhan nyo. So meron 5 piston ring sa ating piston guys. Dalawang oil ring na manipis, dalawang compression ring na bottom at saka top compression ring, at isang expander ring o yung kulubot na ring guys. Yun o, yung hinawakan ko. Ang ano natin kabit sa ibabang bahagi is yung expander ring guys. Yun o, na parang naka-wave type siya. So next naman is ang kabit natin kapag ilagay na natin ang expander ring. Kahit yung in-gap ng ating expander ring guys, kahit saang banda, walang problema yan kung saan nakaposisyon yan. So next naman is yung manipis na ring, ikakabit natin yan sa ibaba ng ating expander ring guys. Yung pinakailalim niya talaga. So yan po ang kanyang position, sa ilalim siya. Since dalawa yan, ang isang oil ring ay kabit naman natin sa ibabaw na bahagi ng ating expander ring guys. Ang mangyari, para siyang naka-sandwich, no? Para napalaman yung expander ring natin sa dalawang oil ring na manipis. Ganun lang po. Yung gap naman ng ating oil ring guys, dapat nakadistansya siya bawal po na nakadikit siya. Para hindi matatagas yung oil na nagaling sa baba natin makina. Kaya yan guys, parang nakasandwich lang ang ating expander ring sa dalawang oil ring. So yan po ang magiging hitsura niya. So next naman is yung dalawang compression ring natin guys. Sa dalawang compression ring natin, meron kayong makikita magkaibang kulay. It's either white or black. Pero kapag mayroon kayo nakikita ang black, hanapin nyo yung litra sa ibabaw ng ating ring ingap. Kapag nakita nyo yung litra sa ibabaw ng ring ingap, ang position ng ating piston rings is nasa ibabaw kapag may litra siya. So yan, since kulay itim ang nakita natin, yan naman ating unang ikakabit guys. Halos kadalasan ng mga rings is meron siyang kulay itim, merong kulay puti. Kung walang kulay puti, merong kulay bronze. So ganito lang po ang paraan kung paano ikabit ating ring, since malambot naman ikabit ang rings kapag ganito mga piston guys, at hindi kayo mahirapan. Depende na rin sa inyo kung anong diskarte nyo, as long as hindi mapuputol ang ating ring sa ating pagkakabit. Next naman ang ating top compression ring, yung kulay bronze siya guys, no? So hanapin yung kulay litra o number sa babaw ng ating ring ingap. Kapag nakita nyo na ang number sa ibabaw, yan nakaposisyon ng ating piston guys. Meron para siyang guide, di ba? Yung number guide niya yan kung saan natin ipoposisyon ng tama ang ating piston ring sa ating piston. So nakita ko na guys na yun. Medyo din lang natin masu-zoom in ang ating camera. Ang importante is may lagay natin ng tama. May mga diskarte po, pinaka-easy way kung paano ikabit ang piston ring sa ating piston. Pero sa diskarte ko ito guys, ito lang talaga ang paraan na nakasanayan ko. Depende na sa inyo guys, as long as advice ko nyo, hindi lang mapuputol ang ating piston ring at huwag lang nating pirasahin ang pagbuka ng ating piston rings para hindi siya maputol. So yun guys, yung mga valve pocket na yan, maliit at saka malaki. Kapag maliit is nasa exhaust position, kapag malaki naman ang valve pocket is nasa intake position. Tapos sa ring ingap naman guys, sa pagkabit ng ating piston rings, so dalawang ring ingap niyan sa ating top at saka bottom compression ring, pwede yung ilagay sa ilalim yung isang ring ingap, tapos isa naman is nasa itaas ng ating intake. Pwede rin is makabilaan sa left side na bahagi at saka sa right side na bahagi. Distansya lang natin malapit sa pin sa ating intake position ang paglalagay ng ating ring gap. So depende rin sa inyo guys, as long as hindi makatabi, kasi yung piston rings natin guys, unti-unti yung umiikot sa loob ng ating block kapag umaandar ang ating motor. So mas maigi is nakadistansya siya. So yan lang guys, no? Sana may nakuha kayong idea, tips kung paano ikabit ang ating piston rings sa piston ng ating Yamaha Mio 125 na hindi kayo mahirapan. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayus. Good day guys, and for today's video, Honda Click 125 ay magkabit tayo ng piston ring sa kanyang piston. Nagkataon is meron tayong tinrabaho o inuberhol na Click 125 guys.
dahil ito ay nagkaroon ng ingay sa kanyang makina at the same time nababawas ng langis. Pero ang unang nangyari dito guys ay pinatrabaho niya ito sa unang mekaniko at nakabit ng 56 na piston, So, syempre guys, nagpalit din siya ng bagong cylinder block o burkit. Kasama na nito ang set na piston at saka block. So, yan po, ang brand po ng block na binili ni Bossing ay RS8. Ito ay nagkalaga ng 2,900 pesos. Kailan guys, ito ay pinabaklas ng kanyang mama dahil lumaki na daw ang konsumo ng kanyang gasolina. Dati yung 200 pesos isang linggo lang, ngayon ay 2 araw lang mahigit. So kita nyo lang guys kung kaano kaluwag ang piston na stock sa burkit na binili ni Bossing. Ang piston ni Bossing ay 56mm, samantalang ating stock na piston ay 52mm lang guys. Ang layo ng agwat. Kaya malaki talaga ang consumption ng gasolina sa ating motor. Ang history ng motor ito guys ay pina-overhaul yun sa ibang mekaniko. Pinalitan na ito ng set na connecting rod, crankshaft. Nagpalit ng bagong burkit na RS8 na 56 ang laki. Tapos nagpalit ng cams na stage 2. Nagpalit din siya ng compression ring o valve spring. Kaya lang yung owner o mama ng owner guys ay nagreklamo nga kasi maingay ang makina daw at the same time is malaki ang konsumo. Ayun ang gasket guys, yung base at saka yung top. Kasi nga nung unang mekaniko ay hindi nilagyan ng base gasket ang kanyang makina. So ito naman ang ating bagong set na piston rings. Yan po ay 450 pesos. Overall guys, kasama ng block, piston at saka piston rings. Kasama na yung gasket is nasa mga 2.9 to 3K ang budget. So sa bahay ko lang siya nabili guys. Pero kung sa Shopee kayo bumili sa online is siguro mga mura lang. Pero since sa bahay natin siya nabili, yun ang kanyang SRP guys. So, ating piston guys is meron tayong ilakabit na 5 rings. Una ay ang kanyang expander ring, 2 oil ring at saka 2 compression rings. Yun po ang 5 rings na ilalagay natin sa ating piston, sa ating Honda Click 125 Fi. Sa una natin ikabit ay ang kanyang tinatawag na expander ring. So ito yung parang kulubot o wave ring guys. Yun. So, sa oil skipper rings is kahit magkabaliktad, walang problema. Kahit pwede sa lalim, pwede sa babaw. Yung design ng kanyang kulubot. Importante is, dyan natin siya mailagay sa pinakaunang bahagi ng ating piston sa ibaba, guys. So, next naman ikabit natin is 2 oil rings. Ating oil ring, guys, ay ilalagay lang natin siya sa pinakaunang bahagi, expander ring. Para siyang isa-sandwich lang natin siya. So, ikatatabi lang natin siya sa ating tinatawag na oil skipper ring. So, kita nyo ba yun guys? Tapos, yun naman isang nating oil ring is ilalagay natin sa ibabaw ng ating expander ring. Ang nangyayari guys, nasa pagitan ng ating 2 oil ring ang ating expander ring. Yung kulubot na ring. So, dapat ikot-ikotin natin siya guys para malaman natin na hindi siya nag-stack up at gumagalaw ang ating 2 oil ring at saka expander ring. So ngayon guys, nakabit na natin ang 2 oil ring at saka expander ring. Next naman ang ating 2 compression ring. Yung tinatawag nating top compression ring at saka second compression ring. Sa ating top at saka second compression ring guys is meron kayong makikitang pagkakaiba. So sa dalawang yan is medyo may makapal at medyo may manipis, no? So yung makapal na part ng ating top at saka second compression ring, ang ilalagay natin dyan, yung pinakauna is yung makapal. So, meron kayong nakitang palatandaan dyan is yung medyo pagkaitim niya. Yung medyo may pagkaputi sa ibabaw natin niya ilagay. Sa top at sa second compression natin guys, sa ating Honda Click is medyo meron siyang pagkakaiba. Tulad ng sinabi ko na yung isa is manipis, yung isa naman ay makapal. Medyo may pagkakapal yung kulay itim at saka yung manipis naman yung kulay puti. So, yung makapal is ilalagay natin sa pinakaunang compression ring guys. Kasi ang pressure ng ating makina is nasa ibaba ang pinakamalakas na compression. So yung makapal ang nilagay natin. Before natin nilagay yan guys, check nyo muna kung saan nyo makikita ang letra sa ating piston rings. So lang guys, meron akong nakitang letra, word. So kailangan siyang iharap sa ibabaw. So halimbawa, kung makabaliktad, hindi nyo makita ang letra, wala tayong magawa. Pero ito, kapag nakita nyo itong video ito guys, ito yun ang pagkukunan nyo ng base or example kapag nakabit kayo ng piston rings sa inyong mga motor. Kahit anong klaseng motor guys, dapat ganito lang ang style natin sa pag-install ng ating mga piston rings sa piston. So syempre mayroong mga gap yan guys ha. Dapat
hindi nyo idikit ang dalawang ring and gap ng ating oil ring guys. Dapat nakadistansya yan. Depende kung saan nyo ilagay yung boot. Importante hindi siya magkatabi. So ilagay na natin ang ating top compression ring guys, since nakabit na natin ating second compression ring. So depende sa inyo kung anong diskarte nyo sa pagkabit ng ring. Importante hindi siya maputol. So kung nakita nyo na ang litrang yon, automatic nasa top pa rin nakaposisyon ang ating top compression ring. Yung word o letra guys na nakita nyo sa ating piston rings. Ganun lang po kadali at kasimple kung paano natin ikabit ang ating mga piston rings sa ating piston. Dapat gumagalaw-galaw yan lahat guys at hindi nagsastack up. Kapag nagstack up yan, dapat hanapin nyo yung nakasagabal sa pag-ikot ng ating piston rings para libre ang kanyang pag-ikot. So ready na sa ikabit sa ating motor at yan naman guys. Ano sa next video? Right, God bless.